Gandang tema natin ngayon sa pagtatapos ng taong ito, God's goodness in every season. At naranasan naman natin sa buong taon ng 2025 ang kabutihan ng ating dakilang Diyos sa lahat ng bahagi ng ating buhay. Mga praktikal, mga temporal, pero higit sa lahat, mga kapatid, mga kaibigan, hindi natin maaring tanggihan ang kabutihan ng ating Diyos higit sa lahat sa mga bagay na pang-eternal. At dapat natin siyang purihin dahil ang pinaka-highest good, ang pinakamataas, ang pinaka-pinakel ng kabutihan ng Diyos sa buhay ng mga tao na kagaya mo at kagaya ko na mga makasalanan ay ang ipagkaloob niya ang kanyang tanging bugtong na anak na ating Panginoong Jesucristo upang tayo ay mapatawad sa lahat ng ating mga pagsalangsang at pagkakasala sa Kanya. Sapagkat sapat na kahit na maliit o isang kasalanan na tayo'y ilayo sa Kanyang presensya, magpakailanman, na kung saan ay walang katapusan na kahirapan at pagdurusa sa poot ng Diyos. Magpakailanman. Kaya maraming mga kasiyahan ngayong season na ito na maaring makalimot sa pinakadakilang kabutihan ng Diyos. Kaya maaari tayong dapat mapaalalahanan ng Kanyang dakilang kabutihan sa pagkakaloob ng Kanyang bugtong na anak na ating Panginoong Yesus. Sa mga bagay dito sa mundo na mga kasiyahan, bagamat kabutihan na bigay ng Diyos, subalit hindi nagtatagal. Panandalian lamang. At kasunod noon ay maraming mga kalungkutan at kahirapan. Nabasa ko sa kasaysayan yung isang reyna na tinatawag sa pangalang si Mary, Queen of Scots. Alam niyo ba na siya ay naging reyna sa loob lang ng 6 na araw. Pagkatapos noon ay 19 siya na nakulong at pagkatapos ay pinatay. 6 na araw na dakilang kasiyahan. Subalit maraming kapighatian. Kung hindi tayo sensitibo sa ginagawa ng Diyos, maaari din tayo na madaya sa mga bagay na pansamantala na hindi magtatagal. Kaya purihin natin ng ating Diyos, mga kapatid, na hindi nagmamaliw, hindi nagbabago sa Kanyang kabutihan, ang Kanyang ginawa sa ating Panginoong Jesucristo. Gusto kong i-summary, isang beses lang mga ngaral itong patungkol sa season na ito, yung aklat ni Mateo, Mateo chapter 1 and 2. Gusto ko na bulay-bulayan natin dito ang dakilang gawa ng Diyos sa buhay ng mga taong mga hindi karapat-dapat na kagaya mo at kagaya ko. Dito ay nais niyang ipahayag hindi lamang yung Christmas story, kundi nais ipahayag dito ng Diyos kay Mateo ang kanyang eternal na layunin o plano ng pagtutubos ng mga makasalanan. Ipinahayag niya dito sa unang bahagi ang maraming mga pangalan na kung saan ay kanyang ipinapahayag na tunay sa kasaysayan ay may tunay na tao at tunay din na Diyos na kung saan ay pangako ng Diyos na Mesiya, tagapagligtas ng sanlibutan. Yan ang gusto niya na ating bulay-bulayin maging sa araw na ito, sa oras na ito. Gusto kong basahin natin ang ilang bahagi sa nabasa na at gusto kong tingnan natin dito sa Mateo chapter 1. Si Mateo na isang masama din ng pamumuhay, subalit nakaranas ng biyaya ng kaligtasan at lingkod ng Panginoong Jesucristo at sinasabi niya sa Mateo 1:21, siya'y manganganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus, sapagat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Narito magdadalang tao ang isang birhen at manganganak ng isang lalaki
At ang pangalang itatawag nila sa kanya ay Emmanuel, nang ibig sabihin ay kasama natin ang Diyos. At pagkatapos sa chapter 2 and verse 2, itong mga pagano na hinanap itong tagapagligtas, itong Emmanuel, ay kanilang natagpuan. At sinabi sa verse 2 ng chapter 2 ng Mateo, nagtatanong, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Sapagkat nakita namin ang kanyang bituin sa silangan. At naparito kami upang siya'y, anong nakalagay sa inyong Biblia? Upang siya'y sambahin. Sa verse 11, nung kanilang matagpuan, pagpasok nila sa bahay, ay nakita nila ang sanggol na kasama ang kanyang inang si Maria. Anong ginawa nila ayon sa iyong Biblia? Nagpatira pa sila at sumamba sa kanya. Nang buksan nila ang kanilang mga kayamanan, ay inihandog nilang sa kanya ang mga kaloob na ginto, kamanyang, at mira. Ito ang banal na salita ng Diyos. Bagamat ikaw, maaari ay familiar na dito sa Christmas story at maaaring sinasabi, alam ko na yan. Matagal ko nang narinig yan. Paulit-ulit na lamang yan. Ang gusto kong sabihin sa inyo, mga kapatid, mga kaibigan, ito ang kailangan mo. Ito ang kailangan ko. Itong mensahe na si Hesus Kristo ang tagapagligtas ng mga makasalanan. Ang Diyos natin ay banal, banal, banal. Alam niya ang lahat ng lumabas sa ating bibig. Alam niya ang takbo ng ating pag-iisip. Hindi niya kailangan ng anumang special equipment para basahin ang ating isip at puso. At alam niya kung labag sa kanyang kalooban ang ating mga inisip at mga sinalita at mga ginawa. Kailangan natin ng kapatawaran. Kaya ang mensaheng ito ay for all season, not only Christmas season. Kailangan natin ng kapatawaran, mga kapatid. Walang tunay na kaligayahan, walang tunay na kapayapaan kung ang tao na ginawa niya sa kanyang wangis ay may guilt, may kasalanan sa kanyang kamadal-banalang pangalan. Kaya purihin natin ang Diyos sa magandang balita na ito. Na totoo, ang ating Diyos ay buhay at banal at siya'y nagpapatawad sa lahat ng ating mga kasalanan. Yan ang mensahe na nais ko na dalhin dito sa sulat ni Mateo na isang makasalanan na binago sa biyaya ng Diyos, napatawad sa lahat ng kanyang mga makasalanan, ng kanyang kasalanan. At dito ay hindi lamang siya'y naligtas, kundi nais niyang bigyan diin na tayo'y niligtas para sa siya'y sambahin. Madalas nating naririnig, saved to serve. O tama naman yan. Niligtas para maglingkod. Maraming naglilingkod pero hindi naman tunay na sumasamba. Maraming sumasamba, hindi naglilingkod. Hindi naman pwede. Kailangan, una sa lahat, malinaw sa iyong pag-iisip, bakit ka iniligtas ng kabanal-banalang Diyos? Bakit ka inilapit sa Kanya? Dapat ihiwalay ka sa Kanya magpakailanman, considering alam niya kung sino ka at sino ako. Pero hindi sa masukat niyang kahabagan, inalapit ka niya. Siya ang Emmanuel. God is with us. Siya'y nagligtas sa pamamagitan ng kanyang sariling buhay. Bakit niya ginagawa yan sa mga taong hindi karapat-dapat? Upang siya'y sambahin. Karapat-dapat siyang purihin, mga kapatid. Maging sensitibo tayo sa araw-araw nating paghinga at lahat nating tinatanggap sa Kanya. Wala tayo nung sinilang sa mundo at wala din tayong madadala ni anuman pag-alis natin sa mundo. Kung anong meron tayo, mga kapatid, temporal, spiritual, lahat-lahat. Karapat-dapat talaga na purihin natin ang Panginoon.
at matapat nating siyang sambahin. Mga kapatid, gusto ko, mga kapatid na Kristiyano, tayo ay magalak na tayo iniligtas. At tayo ay magbulay-bulay anong ibig sabihin ng ligtas. Hindi mo ito karapatan. Ito'y amazing grace. How sweet the sound that saved a wretch like me. I was once lost, but now, I'm found. Mga kaibigan, mga bata, yan ang gusto namin dito na mangyari din sa inyo, na kayo'y maligtas sa biyaya lamang ng Diyos. Hindi lamang maligtas, kundi maging tapat na mananamba in all season, for better and for worse. Worship God in the beauty of His holiness. Dalawa lang gusto kong sabihin dito. Simple lang, hindi naman masyadong komplikado. Number one, si Kristo lang ang tanging tagapagligtas ng mga makasalanan. Makasalanan ka ba? Meron ka bang ibang idea na pwede magbago sa iyo? Kaisang ka man pumunta sa bundong ito, planeta, whatever. There is only one. Isa lang. Si Kristo, ang tunay na Diyos at tunay na tao. Magandang balita, hindi lang tuwing Christmas season, kundi sa lahat ng season. At yung pangalawa ay simple lang din. Si Yesu Kristo dapat purihin at sambahin sa lahat ng kanyang mga nilalang. Yun ang gustong i-summarize sa chapter 2. Yung chapter 1, si Kristo ang tanging tagapagligtas ng mga makasalanan. Gustong bigyan ng diin yan, mga makasalanan na walang karapatan. Kung meron man, puot ng Diyos. Hiwalay sa Kanya at walang katapusan. Forever, 24/7, eternal suffering. Hiwalay sa Kanya. So gusto kong makita dito sa chapter 1 ang balita, ang masamang balita, ang magandang balita. Dito sa chapter 1, sa sulat ni Mateo, ay may balita dito na nais niyang ipahayag, hindi lang sa mga Hudyo, na mga orihinal na sinulatan ni Mateo, na kapwa niya mga Hudyo, kundi para sa lahat ng kanyang nilalang. Sinabi diyan sa Mateo 1, verse 1, ito ang aklat ng lahi ni Hesu Kristo, na anak ni David, na anak ni Abraham. Yan ang titulo ng buong aklat na buong chapter 28. Ito ay tungkol kay Hesu Kristo, anak ni David, anak ni Abraham. Kung Hudyo ka, pantindi ng dating niyan sa iyo. Mga kapatid, bakit napakaraming pangalan dito na ikaw at ako ay hindi pamilyar dito sa mga binanggit dito sa lahi ng Panginoong Jesucristo? Gusto niya talaga ipakita sa mga mambabasa na talagang genuine, urig, itong tunay na tao na ito. At mula sa kilala ng mga tao ng Diyos na itinayo sa panahon kagaya ni Abraham, na ang Diyos ay may tipan na mula sa Kanya ay manggagaling ang tunay na pagpapala ng Diyos. Ay kay David na kung saan ang tunay na hari ay magmumula sa kanyang linya, anak ni David. Kaya mahalaga na bigyan diin ito ang mga pangalan na hindi tayo pamilyar, subalit nais niyang bigyan diin. Bakit? Mahalaga ang legitimacy. Yung ilan sa inyo, gusto nyong i-trace kung saan kayo nagmula, anong lahi ng inyong pamilya. Nabasa ko yung Facebook ni Ate May. Public naman to, no? Ate May,
nabasa ko doon yung Soberano Clan. Ang tema ng kanilang pagsasama-sama ay One Blood, One Family. Maganda talaga na gusto nating alaman saan ba tayo nagmula. Meron tayong kapatid dito, magbabakasyon sa India. At for the first time, makikita niya ang kanyang mga kamag-anak doon sa India. Isang masayang okasyon na i-trace ang pinagmulan ng lahi. At ganun din ang gustong bigyan din dito ni Mateo sa mambabasa. Una sa mga Hudyo, itong Kristo na ito na tagapagligtas ng sanlibutan. Ito'y matagal na pangako ng Diyos. Genesis 3:15, ang dudurog kay Satanas. Si Satanas na kalaban ng Diyos at tao ng Diyos. Kalaban mo at kalaban natin. Ang Kristong ito ang dudurog sa kanyang, wawasak sa kanya. At siya'y magmumula sa pangako ng Diyos ng tunay na pagpapala kay Abraham, ang ama ng mga mananampalataya. Mga tunay na mananampalataya na biyaya ng Diyos lamang. At kay Haring David na kung saan bagamat siya'y makasalanan din, siya'y tinawag ng Diyos. At binigyan ng mga pagpapalat, pribilehiyo bilang hari mula sa Kanya. Magmumula ang tunay na hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Yan ang gusto niyang bigyan diin, ang legitimacy. At tandaan ninyo, pagsulat ni Pablo doon sa mga Galacia, ang sino man na kay Kristo ay anak ni Abraham sa pananampalataya sa aklat ng Galacia. So, nais natin na makita din sa mga talata ng mga pangalan dyan, marami. Kung bibigyan natin ng assignment ang bawat isa, at least basahin mo ito ngayong season. Makita mo yung mga pangalan niya, basahin mo at hanapin mo yung mga pangalan ng babae dyan. At i-research mo, meron namang Google, i-research mo ang buhay ng mga babae ng ganyan. Maging mga lalaki dyan. Maraming listahan dyan ng mga makasalanan. Bakit napasama yan sa lahin ng Panginoong Hesus? Gusto niyang bigyan diin ng ibanghelyong ito. Ay ibanghelyong ito'y para sa lahat. Para sa lahat ng mga tao, Hudyo man o Hintil. Anumang uri ng buhay mo, ikaw ay kayang abutin ng ibanghelyong ito ni Hesus Kristo. Kaya niyang ikay baguhin upang ikaw ay maging anak ng Diyos sa pagiging anak ng dyablo at mula sa kadiliman ikay maaaring maging anak ng Diyos ng kaliwanagan. Ang ibanghelyong ito ay para sa lahat. Magandang balita sa lahat ng season. Ito'y tunay na kabutihan ng Diyos at maaaring ikay kinakausap ngayon. Sa mga listahan ng pangalan na ito'y pinakita na totoo ang ating Panginoon ay naparito para magbago, magligtas sa mga makasalanan. Pero mahirap ito maunawaan kaagad ng mga tao ng Diyos kagaya ni Jose at ni Maria na sa kanilang mga kabataan sila ay nakatakda na ikasal, sila ay betrothed, isang taon na sila ay sa batas ay mag-asawa pero hindi pa magsama, hindi pa nagsasama, subalit sa pagkagulat ni Jose na malapit sa Diyos at may takot sa Diyos. Bakit nagdalang tao itong aking minamahal? So may krisis sa isang mananampalataya sa ginagawa ng Diyos na hindi agad lubos maunawaan. Subalit ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat at may ginagawa niya na itong pangako niya na ito ay sisilang sa isang birhen, sa isang walang relasyon pa, sapagkat kailangan mapreserba na itong isisilang na tagapagligtas ay hindi mula sa lahi ni Adan na kung saan ay bumagsak sa kasalanan, nagrebelde sa Diyos, kung kaya ang bunga nito ay kamatayan sa lahat. Ang layunin ng Diyos sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, itong dalaga na si Maria ay maglilihi at ang binhi ay mula sa banal na Espiritu Santo ng Diyos.
Kaya si Jose, dito sa ating nabasa, ay masyado siyang nabahala at dahil siya'y matuwid, ayaw niyang ilantad sa kahihiyan itong si Maria sa verse 19, ay nag-iisip siya ng lihim na siya'y humiwalay. Subalit, ang Diyos sa pamagitan ng panaginip ay kanyang sinabi sa kanya, Jose, anak ni David, verse 20, huwag kang matakot na tanggapin si Maria na iyong asawa sapagkat ito ang paliwanag sa mga hindi maunawaan na gawain ng Diyos. Ang ipinaglihi niya ay mula sa Espiritu Santo ng Diyos. Isa lang ang Diyos. May tatlong persona. Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. At siyang gumagawa nito upang mapreserba ng ating tagapagligtas ay mapanatiling banal, banal, banal. At mangyari ang kalooban ng Diyos na siya isilang upang tayo'y matubos at maligtas sa pag-aalay ng kanyang buhay sa cross ng Kalbaryo. Kaya itong si Jose ay nakita natin na sumunod sa pahayag ng Diyos. May aral dito. May aral dito, isang taong may takot sa Diyos kahit hindi niya lubos na maunawaan ang ginagawa ng Diyos sa pahayag ng Diyos. May pagkatakot at may pagsunod. At gusto kong bigyan diin yan ng tunay na naligtas ay may takot sa Diyos. At may pagsunod sa Diyos. Yan ang katangian ng genuine na nakatagpo ng biyaya ng kaligtasan. Kamusta ang iyong buhay? Ano bang mga struggle na iyong dinaranas sa buong taon na ito at maging sa araw na ito? May pagkalito ba sa nangyayari sa buhay mo? May mga bagay ka bang hindi naintindihan at naunawaan? Sapagkat tayo, mga tao, hindi tayo, mga Diyos tayo, mga nilikha lamang ng Diyos. At sinabi nga ng Panginoon, John 15, verse 5, akong puno kayong sanga, hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Kahit tayo mga Kristiyano at mga Reform. Sa biyaya ng Diyos. Pero malinaw dapat sa atin na tayo'y may natitira pang mga kasalanan. At kailangan natin ng mensaheng ito. Hindi lang sa season na ito, sa lahat ng araw ng ating buhay, mga kapatid. At kailangan natin ng genuine na resulta ng biyaya ng kaligtasan. Ang pagkatakot at pagsunod. At makikita natin ang pagsamba sa Kanya. For better and for worse. Nakita natin ito sa buhay ni Jose at ni Maria. Na tunay na ang Diyos Espiritu Santo ay makapangyarihang gumagawa ng kalooban ng Diyos ang nilayo niya mula sa walang hanggang sa Kanyang bugtong na anak. Ang Espiritu Santo ay dapat nating kilalanin na ating Diyos na makapangyarihang gumagawa nang sa ganoon ang ating puso ay maging mapagpasakop sa ating kabanal-banalang Diyos. Ang Espiritu Santo nagbibigay sa atin ng puso na nagagalak sa ating soberanong Diyos na ginagawa ang layunin ng Diyos at walang sino man ang makakahadlang. So ngayon, ang pahayag dito, ang magandang balita. Kita natin ang balita, masamang balita. Ang magandang balita, siya'y manganganak ng isang lalaki, ang pangalang itatawag mo sa kanya'y Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga. Buti na lang, hindi ito fill in the blanks. Na ang Panginoon ay hindi naparito para iligtas ka sa kagutuman, iligtas ka lamang sa iyong karamdaman, iligtas ka sa iyong kalungkutan, o sa iyong pagkalito, o kawalan ng pag-asa. Specific dito ang gawain ng mission possible ng Panginoon, hindi mission impossible, mission possible. Ang sabi dito ng salita ng Diyos, magligtas ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan.
Nawa mga kapatid, kay Kristo, ito ay isang kalakasan ng loob. Ito ay isang encouragement sapagkat tayo ay mayroong pang nananatiling kasalanan. At ito ay nagbibigay sa atin ng kalungkutan at maging sa ating Panginoon. Subalit ito ay magandang balita para sa lahat. Na ang pangalan niya ay Jesus. Ang ibig sabihin sa lumang tipan ay Joshua. Ang Panginoon ay nagliligtas. Ang Panginoong Diyos ay makapangyarihang nagliligtas ng mga makasalanan. Kaya mga kapatid, kay Kristo, ito ang pinaka-highest good ng ating Panginoon na tayo ay mapatawad sa lahat ng ating pagkakasala noon, ngayon, at ayaw natin, subalit ito ang pangako niya sa lahat ng ating pagsalangsang laban sa kanyang batas. Sapat ang ginawa ng Panginoon sa kanyang buhay at sa kanyang pag-aalay doon sa krus ng Kalbaryo. Ito ang pahayag ng salita ng Diyos. Ito ang magandang balita for all season, may tagapagligtas ng mga makasalanan. At yan ang kailangan mo, yan ang kailangan ko. Praise the Lord sa lahat ng mabubuting bagay na ating naranasan, maliit o malaki sa buong taon. Higit sa lahat, yung kapatawaran. Meron pa bang ikaw kasalanan na nagbibigay sa iyo ng pagpapahirap? Narito ang magandang balita, kapatid. Baka itong guilt ang nagpapahirap sa iyo para ikaw ay mag-move on, para ikay sumulong upang ikay magalak at magtiwala sa Kanya na hindi nagbabago. Magpakailanman. Ikaw ay narito at kinakausap Kanya. May magandang balita, mga kapatid at mga kaibigan. Siya'y talaga nagpapatawad ng ating mga kasalanan. Just imagine lang itong lagi nating inaawit na Amazing Grace. Si John Newton na napakasamang tao, bagamat siya'y pinagpala ng Diyos sa kanyang buhay, subalit siya'y lumayo sa Diyos. Naging pasaway. Subalit siya'y hinabol ng biyaya ng Diyos. Kaya yung awit na yon ay awit na totoo talaga sa kanyang buhay. At maaari natin itong awitin din sapagkat totoo talaga na tayo mga pasaway. At kung hindi niya tayo habulin ng kanyang awat, biyaya at kaligtasan, mananatili tayong ganyan forever. Mga kaibigan, ito ang Diyos na nangungusap sa iyo. Mga bata, ito ang Diyos na totoo at banal. Buhay siya na nagsasalita sa iyo. Gusto niya kasi, una sa lahat, hindi ka lang maging magaling sa iyong pag-aaral. Hindi ka lang maging masaya sa iyong mga kaibigan. Hindi ka lang mag-enjoy sa iyong mga ginagamit na palaging kulang na lang itali sa iyong mga kamay o sa iyong mukha. Si Jesus ang nagbibigay ng tunay na kaligayahan. Ang kaligtasan sa iyong mga kasalanan. Mga bata, naintindihan niyo ba? Ngayon ay araw ng kaligtasan. Ito ang ating Panginoon at sinabi niya, siya ay Emmanuel, kasama natin ang Diyos. Siya ang genuine na kaibigan. Hindi tayo iniiwanan ni pinababayaan man. Yan ang pangako niya, yan ang pangako ng Panginoon. Madalas tayo ay nakakalimot sa katangian ng ating Diyos. Na tayo niligtas niya at siya'y nangako na hindi niya tayo iiwanan ni pabayaan man. Siya ang Emmanuel, kasama natin ng Diyos. Siya'y tunay na Diyos at tunay na tao na palagi ang natin naririnig. Subalit kailangan natin ito pagtiwalaan, mga kapatid, sa ating buhay. Ang mga katotohanan na yan ay pinahayag na noon pa, sa panahon pa ni Isaiah 7:14, kaya't ang Panginoon mismo ay magbibigay sa inyo ng tanda. Narito ang isang birhen na maglilihi at mga anak ng isang lalaki at kanyang tatawagin ang kanyang pangalang Emmanuel. 700 years ago pa, sinabi na ng Diyos, ang Diyos na ito ay kasama ninyo sa hirap at ginhawa. And then sa chapter 9, sa verse 6, sapagkat sa atin ay pinanganak ang isang bata,
sa atin ipinaka ng isang anak na lalaki at ang pamamahala ay maatang sa kanyang balikat at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamanghamanghang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Ang paglago ng kanyang pamamahala at ng kapayapaan ay hindi magwawakas sa trono ni David at sa kanyang kaharian upang itatag at upang alalayan ng katarungan at ng katuwiran mula sa panahong ito hanggang sa magpakailanman. Isasagawa ito ng sigasig ng Panginoon ng mga hukbo at ito'y natupad sa ating Panginoong Hesus Kristo. Siya ang ating kailangan, siya ang kailangan mo, kapatid, mga kaibigan. At nais niya na ikay, palakasin ang loob, magalak sa kaligtasan, sapagkat ito'y biyaya lamang ng Diyos. Regalo ng Diyos sa iyo at sa akin na hindi karapat-dapat. Subalit sa habag ng Diyos, tayo ngayon, ayon sa sulat ni Pablo sa Efeso 1, ay mga benepisyaryo ng lahat ng espiritual na pagpapala. Pinatawad na tayo sa lahat ng ating mga kasalanan at tayo ay mga anak ng Diyos na tumatawag sa kanyang Ama, Ama natin na nasa langit. Mga kapatid, kay Kristo, meron tayong dakilang Diyos sa tagapagligtas, ang ating Panginoong Hesus, na naparito upang tayo matubos at maligtas at magkamit ng lahat ng espiritual na pagpapala. At sa Juan 14, sinabi niya, makakasama ko kayo kung saan ako naroon, sa bagong langit at bagong lupa. Sa Revelation 21, wala nang pagluha, wala nang kirot, wala nang awayan, wala nang virus, walang hirap, walang kasalanan, walang diablong si Satanas. Yan ang ibig sabihin ng maligtas. At makasama siya magpakailanman. Hindi ka ba magagalak sa Kanya? Hindi ka ba magpupuri sa Kanya? Hindi ka ba sasamba sa Kanya? Yan ang ikalawang punto sa chapter 2. Hindi lamang ikaw iniligtas at mag-enjoy ka sa gusto mong gawin sa buhay. Niligtas tayo para sumamba, para ibigay ang nararapat sa Kanya na ating siyang purihin at sambahin. Na-appreciate ko yung topic doon sa mission na tinuro ni Pastor Wayne. Actually, yun ay tinuro niya doon sa India. Kaya ako yung nagsabi sa kanya na magandang dalin ito sa ating bayan sa Pilipinas. Worship matters sa Diyos. May tendency sa iyo at maging mga ripon, mga masisipag naman at matatalino naman sa teolohiya. Biyaya ng Diyos yun na makaintindi ka kaysa sa iba at maging involved tayo sa mga bagay na pang-eternal. Blessing ng Diyos. Pero hindi yan ang pangunahin. Pangunahin ang pagsamba sa Kanya. Maring ikaw at ako ay maging busy sa mga gawain ng Diyos sa buong taon. Subalit kung ating bubuksan ang ating mga puso, pwede tayo magtanong, ikaw ba'y tunay na sumasamba ng pagsamba na tinatanggap niya? Hindi yung sarili mong idea ng pagsamba, kundi yung pahayag niya sa kanyang salita. Paano mo siya sasambahin? Ganito yung kahalaga kaya sa ating Confession of Faith sa 1689, Baptist Confession of Faith sa chapter 22. Ang banal na pagsamba at araw ng Panginoon. Maganda, bago matapos ang taong ito, ma-review natin, ano bang tinitindigan natin dito? Bilang ikaw ay miyembro ng Cubao Reformed Baptist Church, ano ba ang pagsamba? At gusto kong gawin yan. Na-reviewin natin yung ating pinapahayag sa biyaya ng Diyos. Chapter 22, 1689. Paragraph 1, ipinapakita ang liwanag ng kalikasan na mayroon isang Diyos na may kapamahalaan at kapangyarihan sa lahat.
Siya ay makatarungan at mabuti, at gumagawa siya ng mabuti sa lahat. Kaya dapat siyang katakutan, mahalin, purihin, tawagan sa panalangin. Yan ang lecture kanina. Pagtiwalaan at paglingkuran ng mga tao ng buong puso, hindi half-hearted, hindi kalahati, hindi kapiraso, buong puso at kaluluwa at lakas. Datapwat ang tanging katanggap-tanggap na paraan ng pagsamba sa tunay na Diyos ay itinakda mismo niya ayon sa kanyang sariling kalooban. Hindi siya maaaring sambahin ayon sa mga palagay at paraan ng tao ni sa mga nagbubuhat sa mungkahi ni Satanas. Hindi siya maaaring sambahin sa pamamagitan ng mga nakikitang simbolo tulad ng larawan, imahen, krus at iba pang anyo ng pagsamba at hindi iniutos ng banal na kasulatan. Paragraph 2, ang banal na pagsamba ay dapat ibigay sa Diyos Ama, Anak at banal na Espiritu at sa Kanya lamang. Hindi ito dapat ibigay sa mga anghel, sa mga santo o alinmang nilalang. Mula nang mahulog ang tao sa pagkakasala, ang pagsamba ay hindi maaaring ibigay sa Diyos nang walang tagapamagitan. Ang tanging katanggap-tanggap na pamamagitan ay yaong kay Kristo lamang. Hinihingi ng Diyos sa lahat ng mga tao na manalangin sa Kanya at magpasalamat. Yamang ito ay isang bahagi ng likas na pagsamba. Datapat upang ito ay maging katanggap-tanggap, dapat itong gawin sa pangalang ng Anak ng Diyos, sa tulong ng banal na Espiritu, at ayon sa kanyang kalooban. Dapat din itong maging magalang, mapagpakumbaba, maalab at matyaga, may pananampalataya, pag-ibig at pag-unawa. Kung nananalangin na kasamang iba, dapat ito'y nasa wikang nauunawaan ng lahat. Yung iba na mga paragraph ay assignment ninyo, mga kapatid. Libre yan sa internet. Ating i-review ang ating tinitindigan na pagsamba sapagkat siya'y karapat-dapat na purihin at sambahin. Sa natitirang oras dito sa chapter 2, gusto kong makita nitong pagdidiin ni Mateo dito ay gusto niyang bigyan diin ang matagal nang hinihintay na Mesiya at karibal na mga hari sa lupa. At siya lang ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. At siya ng problema ng kasalukuyang hari noon sa Herod at ng mga bayan doon sa Jerusalem. Doon sa lugar na mismo ipinanganak ang Mesiya, ang tagapagligtas na dapat sila'y nakakaalam. Subalit hindi alam. So dito sa bahagi na ito ay gusto kong sabihin sa maikli lamang, mga kapatid, mga kaibigan. Una, may totoo at may tunay na nagpupuri at sumasamba sa Diyos. May genuine, may totoo, at ang Panginoon lamang ang higit na nakakakita niya sa ating mga puso. Okay, walang perfecto, subalit ang gusto kong sabihin, genuine, totoo. At ito'y gawa ng Diyos Espiritu Santo sa buhay ng mga makasalanan. At gusto kong makita ito sa buhay ng mga pantas o magi, mga pagano na galing pa sa malayong lugar. At kung sama pa natin siguro sa parting Iraq siguro, Babylonia, na kung saan ay nilakbay nila ito. At alam nyo ba ang distansya? Hindi ko alam kung correct ang aking pag-aakala. Mga 2 linggong lakarin. Siguro mula north to south, Ilocos hanggang Jensan, na yung lalakarin. At sa mga panganib noon, walang modernong sasakyan, walang eroplano, walang mga train o anumang modernong sasakyan. Subalit hinanap nila, naglakbay sila,
Hinarap nila anumang panganib, maaaring may mga bandido, may mga masasamang loob sa kanilang daanan. Hindi highway kagaya ng EDSA, kundi lubak-lubak, pataas, pababa. Hindi nila alintana anumang panganib gusto nilang makita. Ang sabi dito, nasaan? Nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Sa verse 2, nasaan ipinanganak ang hari ng mga Hudyo? Sapagkat nakita namin ang kanyang bituin sa silangan at naparito kami upang siya'y sambahin. Very clear. Clear-minded. Anumang hirap ang kanyang dadanasin, clear. Sasamba kami sa Diyos. Buhay na Diyos. Maaring kulang sila sa knowledge. Wala pa silang complete Bible. Kagaya mo, kahit dito sa application ng iyong modern technology, meron kang complete Bible. Wala sila noon. Hindi natin alam kung tatlong haring mago, wala naman sinabi, yung kinakanta natin tuwing Pasko. Hindi natin alam kung ilan talaga bilang nila. Ang importante dito, malayo sila, pagano, kulang sa kaalaman, pero determinado sila na hanapin at sumamba. Yan ang gusto kong sabihin sa maikli lamang. May mga genuine, tunay, kahit may hirap, kahit may pagsubok, kahit maraming hadlang, handa sila na sumamba sa Diyos na totoo, kay Hesus Kristo na tagapagligtas ng kanilang mga kasalanan, ng iyong mga kasalanan. So anong uri na ikay mananamba? Anong klase tayo ng mga mananamba? Tayo ba ay tunay na nagpapasalamat at tayo pinatawad sa lahat ng poot ng Diyos? Tinanggal na, Roma 8:1, wala na. Hindi ba tayo tutugon kahit maraming challenges? Pupunta ako hindi para sa aking mga kaibigan. Pupunta ako sa iglesia upang siya'y purihin at sambahin at paglingkuran. Ikaw, kapatid at ako, nalalaman mo ang iyong kalagayan sa harap ng Panginoon. Subalit, magandang balita ito. Siya'y nagpapatawad sa lahat ng ating mga pagsalangsang at pagkukulang at nais na tayong dalhin sa Kanya kagaya ng isang inahin na hen na tayo Kanyang gusto na dalhin sa Kanya upang makatagpo tayo ng tunay na kagalahan, kapanatagan, kagalahan, pag-asa na walang sino man ang makakahadlang. Sana, mga kapatid, pagbulay-bulayan natin sa pagtatapos ng taong ito. At humarap tayo sa isang bagong taon. May magandang balita. Bago natapos ang taon, ang Panginoon ang Emmanuel. God is with me. So move on by God's grace. Genuine. Sana, kagaya ni Pablo, masabi natin, I have fought the good fight of faith. Kung re-review mo ang buhay ni Pablo bilang alagad, bilang mananamba, at kung ikaw at ako na andun ay sasabihin mo, ayoko na! Problema sa loob, problema sa labas, problema sa sarili, problema sa pamilya, asawa, anak, society, ang mundo. Bakit? Nung dumating ka ba dito, okay ba? Mundo ito na bumagsak sa kasalanan. Do not be surprised. But be surprised dahil hindi natinag ang Panginoon na pumunta rito para tayo iligtas at tayo isama niya magpakailanman. Yung pangalawa, may hindi totoo. At ito, gusto kong tingnan ninyo. Bulay-bulayin niya ito sa inyong pananahimik. Itong si Haring Herod, na kung saan siya'y nagimbal. May naghahanap ng hari. Bakit? Hindi ba akong hari? Hari talaga siya doon sa panahon na yon. Pero siya'y cruel, masamang hari, makasariling hari.
Sariling asawa niya pinatay. Sariling anak niya pinatay. Marami siyang pinatay. Tapos may naghahanap na hari. Ako'y hari dito Patawag mo nga ito naghahanap na yan. At medyo magalang. Talaga ba darating ang hari? Nasaan? Pag nakita ninyo, sabihin nyo sa akin. Para ako din. Ang sabi niya dito, para ako din ay sumamba. Verse 8. Para ako din ay sumamba. Hindi lahat ng lumalabas sa nguso ay totoo. Pinatawag niya mga expert sa Biblia. Nasaan? Nasaan yan sa kasulatan? Micah 5:2. Sa Bethlehem. Dito sa lugar na ito. Darating ang pangakong Mesiya at tagapagligtas at hari ng mga hari. Pag nakita niyo, sabihin niyo sa akin, ginabayan ng Panginoon ang mga tunay na mananamba upang makita ang tagapagligtas ng sanlibutan. At sabi dito, sa verse 11, sila'y nagpataripa at sumamba at ibinigay ang kaloob na kahit hindi tayo pamilyar, ang ibig sabihin dito ibinibigay sa dakilang dapat purihin at sambahin. Yun ang genuine. Pero kay Herod, nung ginabayan ito mga pantas na pumunta sa ibang daan upang hindi makabalik sa kanya, anong ginawa niya sa mga susunod? Verse 15. Hindi pa. Patay na dito si Herod na gustong patayin ang Panginoong Yesus. Kundi pinapatay niya. Nagalit siya sa verse 16. At pinapatay niya ang lahat ng bata sa panahon na yon, 2 taon pababa, para siguraduhin, mapatay niya ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Pero sabi ng Biblia, siya yung namatay. Walang uubra sa ating Panginoon. Ang gusto kong bigyan ditong diin lamang, in summary, may mga hindi totoo. Sabi niya, di ba, sasamba siya, pero gusto niyang patayin. Ibig sabihin, alisin sa buhay niya ang Panginoon. Ayaw niya siyang pakialaman. Siya ang hari ng kanyang buhay. Walang pakialamang sino man. Siya ang kapitan, ang hari ng kanyang buhay. Hindi nila magawang sumamba at nagpasakop sa hari ng mga hari. At gusto kong i-apply yan sa buhay natin lahat. Ikaw ba ang hari ng buhay mo? Ikaw ba ang gusto mong masunod? Ang gusto mo. Maring tinuturuan ka ng Panginoon sa taong ito, mga pangyayari na gusto niyang sabihin, hindi ikaw ang Panginoon. Ako ang Panginoon. Dahil siya'y nagmamahal sa atin, mga kapatid. Nais na tayo'y magpatirapa sa Kanya. Magpasalamat sa kaligtasan na biyaya lamang niya. At tayo sumamba, sumunod, magtiwala, sumamba ng may kagalakan sa Kanya. Ginabayan ng Panginoon sa Kanyang probidensya, sa Kanyang pagiging soberanya, ang Kanyang bayan, ang Kanyang tao na genuine, sumasamba sa Kanya. Sa aking pagtatapos, gusto kitang tanungin, si Jesus ba ay hari ng buhay mo? Ikaw ba ay sumasamba na totoo sa Kanya? Iiwan ko yan sa iyo, mga kapatid, mga kaibigan, mga bata, mga kabataan. Si Jesus ba ang hari ng buhay mo? Siya ba ang genuine, tunay na tagapagligtas ng buhay mo? At ikaw ba'y tunay na sumasamba sa Kanya? Ikaw ba'y kagaya ng mga walang pakialam na nandoon sa Jerusalem, dumating na ang tagapagligtas, abala sa buhay? Walang panahon sa hari ng mga hari at tagapagligtas. Walang panahon na siya'y genuine na sambahin. Busy. Walang pakialam, indifference o hostile, kagaya ni Haring Herod. O kagaya ng mga pagano kahit kulang sa kaalaman. Subalit sila'y
genuine na hinanap ang Panginoon sa hirap at ginhawa at sila'y sumamba at nag-alay, nagpatrepa sa Hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon. Tatapos ako sa isang nabasa ko na kwento. Makinig kayo mga bata, mga kabataan, at maging matanda. Nabasa ko ito sa isang babasahin. Ang pangalan ay si Tilly Smith, na kung saan nung panahon ng 2004 nagkaroon ng disaster sa lugar na yon. Tsunami na pumantay sa napakaraming tao. Nung nandoon sila at nagbabakasyon, Christmas time. Christmas treat sa kanila. Pero itong batang ito may natutunan sa school na tinuro ng kanyang teacher sa kakaibang galaw ng dagat. Napapansin niya yung alon, dire-diretso at medyo kumukulo. Naalala niya yung natutunan niya na tinuro ng teacher, ito'y tsunami. Ito'y papatay sa mga tao, kaya siya'y sumigaw. Ayaw siyang paniwalaan. Pero yung tatay niya naniwala, tatakbo na ako dahil may tsunami na darating. At naniwala ang kanyang ama, tumakbo na sila doon sa mataas na lugar. At dumating nga ang napakataas na alon, tsunami, at lahat nandun sa beach, nandun sa ground floor, lahat sila na-sweep at namatay. Bata, matanda, may pinag-aralan o wala, babae, lalaki, patay lahat. Ano gusto kong sabihin sa pagtatapos? May narinig kayo ngayon? Meron, wala? Narinig niyo si Jesus ay tagapagligtas ng makasalanan. Maniwala kayo, hindi ko yan idea. Salita ng Diyos. Narinig ninyo. Darating ang Judgment Day. Ang paghahatol ng Diyos. Ngayon ay araw ng kaligtasan. At kung sa biyaya niya, ikaw ay naligtas, maging tunay ka na mananamba. Yun ang gagawin natin ngayon at magpakailanman sa langit. Mga kapatid kay Jesucristo, magalak tayo at tunay na sumamba sa Kanya. Kung nagkulang tayo sa taong ito, purihin siya, sapat siya para tayo baguhin, patawarin, bigyan ng panibagong lakas, at sa panibagong taon tayo sumamba ng tunay na may kagalahan at katapatan, nararapat siyang purihin at sambahin. Manalangin tayo. O Diyos namin, salamat po sa iyong kahabagan sa araw na ito. Hiling namin po ang iyong encouragement sa iyong mga anak. Kahit di kami karapat-dapat ikay nagtubos at nagligtas sa amin. Di mo kami iwanan o pabayaan. Ikaw ang Emmanuel. Ikaw ang aming Diyos na karapat-dapat na purihin at sambahin. At sa iyong kaawaan, niligtas mo po ang aming mga kaibigan ngayon. Ikaw ay makapangyarihan, O Diyos. Kaya mo yan. Kahit ngayon, iligtas mo po sila. At lahat ng ito ay para sa iyong kapurihan at aming pagsamba sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.